ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Anyone who desire to receive Christ in Eucharistic communion must be in the state of grace. Kinalang naa sa estado sa grasya. Kung kita mukalawat, anyone aware of having sinned mortally must not receive communion with having received absolution in the sacrament of penance. Nga kinalanay mga kaigsunan nga kung doon na tayo kanang tinguha sa pagkuhan, lawas sa Ginoo, kinahanglan nga duwa tayo mortal nga sala, o kung mahimo kinahanglan ato ang dawaton ang absolution sa pari dias tong pagkumpisal, mga kaigsunan. Kaya kung mukalawat kita nga walay kumpisal na sala nga mortal, usan ni siya kapag pasipala, mga kaigsunan. Muna nga kitang mga Katoliko hatagan sa Ginoo og panahon nga makalawat kayon. The Church warmly recommends that the faithful receive Holy Communion when they participate in the celebration of the Eucharist. She obliged them to do so at least once a year. Nga obligado kita nga mukalawat sa lawas sa Ginoo kausa sa usa ka tuig, makausa sa usa ka tuig. Labing minus makausa sa usa ka tuig. Kaya kini kung Eucharist mga kaigsunan, usa rin siya ka kining maintenance. Mao ni ang maintenance nato. Maintain ta sa pagkalawat aron maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Mura siya o kananay kuan ba lang nakay sakit. Resetahan kas doktor. Okay, palitan ning tabletas kay mao kini ang maintenance aron maangkon nimo ang tinuod nga kayuhan sa imong balati. Mao kini ang kining tambag ni San Pablo nga kinahanglan mo kalawat kita sa lawas sa Ginoo sa paagi nga dili angay nakasa kita. Kinahanglan magsusi kita sa atuang konsensya kung kita angayan bang mukalawat sa lawas sa atong Ginoo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mo kato ang ato ang pagpaambit sa santos nga ebanghelyo o ang ato ang pagpalawom sa kining santos nga misa o sa santos nga Eucharistia. Ngunta ato ang dakon atong pagtuo sa atong Ginoo pinagi sa santos nga Eucharistia. Kaya wa tay pagtuo niya ng santos nga Eucharistia, mahitabo nga dili ta mo simba. Na naman, wa may bili na to. Wa ibili para nato. Pero kung nakahibaw ta nga usa ka bililhon ang santos nga Eucharistia, dili na nimo ikabugti sa imong trabaho, dili na niya ikabugti nimo sa imong paglulinghayaw. Musimba gyud ka. Ngano, kay mas bililhon ang santos nga Eucharistia kaysa ubang mga butang sa kalibutan. Mula mga kaigsunan, daghang kayo nilitig simba, tungod kay para nila way bili ang santos nga Eucharistia. Pero alang sa mga taong bililhon, dili ka na ikabugti sa laing mga butang. Busa karon, Domingo, panimba mo, kay kanang pagsimba na to, para na po na sa atong kaugalingon. Kaya ang bugti nga ikalipay sa Ginoo, ato sa gakalipay. Malipayon na to atong Ginoo. Kay kung malipay ang Ginoo, kung ato siyang gilipay, ato nga maangkon ang kalipay na gitagana sa Ginoo. Mayong pagpamati, pagtanaw ni Luis Miguel Puerto o ni Angeli Babatuan Samuya. Kumusta naman si Inday Angeli? So ni balik na mga igsoon kay medyo dahil nanawag, no?
Busy magami. Missy. Ay, si kuan ay Michelle. Si Michelle Samoya di ay ang igsoon ni Angeli. Ha? Michelle ba to? Michelle. Nakalimot ko. Apa sa mga ron. So, mga to, mga kaigsoonan, una mo pangutana mo sa ito ang programa. Nakay pangutana, ano? Baba? Na, na. Na? Wala na. Okay, pangutana? Kunya na lang sa DYTR. Sa DYTR. Natay programa ko niya, DYTR, live ta sa DYTR. Alaon na nga to Alaon sa na to sa alas 3 sa hapon. Live hapon kita. Ay, pangutana mga kaigsoonan, nga kinsa ko na nagtukod sa Iglesia Katolika. Pagkadaghan sa tinuuhan karon, nahibawa mo? Pila ka tinuuhan karon? 45,000 ka mga pundok sa tinuuhan. Sa unang panahon sa Pilipinas, dihay nisod nga kanang tinuuhan dire. Nahibawa kag pila baba? Pila man, Brad? Matod pa dire, according to the record of the Securities Exchange Commission, before 1980, there were 228 Protestant group who entered the Philippines. Ha? Pila to? 228. Na to 1980. Oh, 228. But in 1980 to 1989, nagadaman ang kadagan, 1,448 Protestant groups, Muslim fundamentalists came into the country. Nagadaman na ang kadagan mga kaigsunan. O niya, akong gisulsi ang internet, nahibawa mo, pila? 41. Natong 2014 survey. 2014 number of Christian denomination. According to the Center for the Study of Global Christianity at Gordon Conwell Theologian Seminary, there are approximately 41,000 Christian denomination in an organization in the world. Grabe. 41,000 ka mga pundok sa tinuhan. 2014 nga survey. Inya karon kay 2018 naman taron. Pila na ka? 2018. Kayan mga kining 41,000 ningabot na karon og 45,000 ka mga pundok sa tinuhan. Apan usaray kitoko sa Ginoo. Hain man ang kitoko sa Ginoo. Ang kitoko sa Ginoo katong dito sa Jerusalem panahon sa Pentecostes 120 persons nga nagtigom, gikonsaran sa Espiritu Santo. Og sila, gikan sa 12, ningabot og 120, ningabot og 3,000. Hantod karon nga way bugto, pila na? Bilyon. Pag naay simbahan nga muangkon nga sila mo itinuod, nga tinukod sa itong Ginoo, kunya ang ilahang kining membro 200 pa lang. Ang membro nila 200 pa lang. 300. Di na mao. Kay 3,000 naman gali sa Biblia pa lang nasuwat. 3,000 naman gali. O sa nagkakaroon 2018. So niabot na ginagbilyon. So pangitaan ninyo ang simbahan nga daghan og populasyon. Dahil membro. Karon. O gari ka sa The New Book of Knowledge. Usa may gingon sa iyang pahina, ayang volume 16, pahina 281. Matod pa dire. The Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded.
mao kini ang history. Began in an upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. Kaklaro naman kayo na mga igsoon. Ganong di man tamagitas na maturan. Nga, ang kasaysayan nagtubaan naman na ang Iglesia Katolika mao ang gitukod sa Ginoo nga dili man ta magpasakop niya na. Mato pa bitaw ni San Pablo sa 1 Corinto 1:10 kato sa 13. Unsa may ingon sa Pablo? Nakabalita ko kamo nakabangkil-bingkil. Ang uban mingon dapig ako ni Apollo, ang uban dapig ako ni Pablo, ang uban dapig ako ni Pedro, ang uban dapig ako ni Kristo. Ang uban mingon dapig ako ni Kibuloy. Ang uban dapig ako ni Eliseo Soriano. Ang uban dapig ako ni ining niya kisa pa ng mga founder diyan na. Mo na itong kitapigan. Pero nahibaw mo, unsang ngalan o kinsang ngalan ang igamit aron kamo gibunyagan. Gibunyagan kamo sa ngalan ni Kristo. Busa kang Kristo ngalan ang inyong nadawat nga bunyag. Dapat ato ta sa simbahan ni Kristo magpasakop. Kung gibunyagan ka sa ngalan ni Kibuloy, ato kang Kibuloy, wala. Kung gibunyagan ka sa ngalan ni Eliseo Soriano, wala, pasakop ni Soriano. Kaya kang Kristo man nga ngalan ang imuhang gidawat bunyag. Ato kang Kristo magpasakop. Hay man nakaroon ng simbahan nga ni Kristo. Matod pa sa Webster's Elementary Dictionary, page 79. So yun. Catholic, noun. A member of a Christian church tracing its history back to the apostles. Kaya matod pa ang Katoliko, membro sa Kristohanong simbahan, o matod pa sa kasaysayan, makabalik nadto sa mga apostoles. Katoliko. Sa manin nga kuaning mga nagsuwat aning mga libro, mga kuan ni sila, nagtumutumo ni sila. Kaya kini atong simbahan, mo itinuod, nagdamgo ni sila. Muna mga kaigsunan nga kini atong simbahan Katoliko gikan pa ni kaniadto hangtod karon nga anang panaghiusa. Matud pa sa kuan kining encyclopedia sa kuan Britannica. Matud pa dire sa iyang pahina 149. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. First century. Kaya, kanang uban mga kaigsunan nga nagpatuo nga may gituko sa Ginoo. 19th centuries lang. 1914. Samtang Katoliko, first century. Mga libro ni, mga dagko ni kasaysayan, ha? Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Asa may gingon? Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Klaro naman ana. At ang Ginoo mao ay nagtukod sa Iglesia Katolika. Siya ang magtutukod. Pero nganong lisod man dawaton sa itong mga igsoon? Nganong lisod man dawaton ang kamatuoran? Mato ba? Dapa. Royal Encyclopedia Volume 5, page 106. Masa may ingon? May papagkanaw ni Brigido Inaw or ni Nisa. Royal Encyclopedia Volume 5, page 106. So ngayon, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.
Mao gyud. Mao gyapon. Nagapareha ang gisaysay sa Grolier Encyclopedia ug sa kining The New Book of Knowledge. Nga kining Iglesia Katolika mao ang iglesia nga gibubuan sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Na pa. Young Student Encyclopedia Volume 17, page 2024. Sabi ko, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. First century, tanang tinuhan at tanang tao, tanang Kristiyanos na membro lang sa Katoliko nga simbahan. Kay kini nga to ang na-split mo niya to ang Christianity nga pagtulunan. Catholic Church o kanang Orthodox o Protestantism. Kining tulo, mga Kristiyanos ni. Apan, ang tinuod nga Kristiyanos, ang tinuod nga adunay kutay sa mga apostolis nga walay bugto, mo lamang ang Iglesia Katolika. Busa ang Protestante o ang Orthodox, kinahanglan nga mamalik diha sa usa lamang kapanon. Pagiduma sa Santo Papa, nga may gatagan og yawi sa itong Ginoo. Ang Orthodox o ang mga Protestante, kinahanglan sila mamalik sa simbahan Katoliko. Kaya nangingon ang Ginoo, Amahan, mag-usa unta sila. Ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Mag-usa unta sila. Maningon si Cristo diya sa San Juan Kapitulo 16. San Juan Kapitulo 10, versículo 16. Ano na ko'y mga karnero nga wala mahisakop aning simbahan. Busa, kabigon ko sila, kuhaon ko sila. Aron mahimo lamang usa, kapanon. Diya ubos sa usa ka magbalantay. Wa ka lang makakigsunan nga Katoliko no gyud moy ato ang gining pasakupan. Dito pa pasakop ng laing tinuhan na tinukod lang magtao. Kay matod pa rin sa kining Philippine history, masabi ingon, by Sonia Sidis. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. History na sa ato ang nasod sa Pilipinas. Natong 1521, niyari diri si kanang Magellan. Ang tanan ng mga Pilipino gihatagan og kanang gitawag og Christian name. Gibunyagan aron mahimong Kristiyanos. Og dili iglesia ni Manalo ang una dinhi. Kaya niliporte na ng iglesia ni Manalo. Nag-una dinhi ang iglesia ni Kristo nga mao iglesia Katolika. Ning proba na si Yoyoy Villame, yang kanta sa iyang geographical history. Mo kaniya niya sa kining church history nga matod pa diri the foundation of the church. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church, died while he was still a young man. He was probably in his late 30s. Mga ibana-bana ni siya, mga 33 nga nagtukod ang Ginoo sa Iglesia Katolika. Of his short earthly life, he devoted about
3 years to his public ministry. So, kining tulo ka tuig, niya nga pagwali, so nining tulo ka tuig, iyang gitukod ang iyang simbahan. Munang gitawag, kay nagsugod siya sa ministry, 30 man ang iyang edad. O, tulo ka tuig ang iyang ministry, 33 AD. 33, natukod ang simbahan Katoliko. Mga kaigsunan, maingon po sila, ang mga kasagaran mo ingon nga, dili kuno si Kristo nagtukod sa Katoliko, sa Romano Katoliko, kay si Emperador Constantino kuno. Mao ilang pasumangil nga si Constantino kuno mao nagtukod sa Iglesia Katolika. Pero ni ako libro dere mga kaigsunan, sinuwat ni Lopez Castaño Navarro sa iyang pahina 53. Atong basahon, How Christianity Won. For many years, the Christians suffered at the hands of the Roman torturers. Then came the reign of Emperor Constantine the Great. Sa kanog, yun sa pagdaog sa mga Kristiyanos. Sa daghang mga katuigan, ang mga Kristiyanos nag-antos sa pagdagmang sa mga Romanhon. Nya, sa panahon ni Emperador Constantino nga bantugan, this ruler supported the new faith. Kini mao pangulo, may suporta sa bagong pagtuo. And he himself became a Christian afterward. O nahimo siyang Kristiyanos. So, dapat dili siya may nagtukod. Kay hing support naman siya, hing suporta lamang siya sa maong pagtuo. O gani nahimo siyang Kristiyanos. Kaya, he approved measures for the spread and propagation of Christianity. Iyang giaprobahan ang pagkuyanap sa Kristyanidad dito sa iyang imperyo, sa Roma. It was declared Sunday to be a day of rest for Christians all over the world. So, iyang gideklara nga ang adlaw nga Domingo nga ipapahulay sa mga Kristiyanos dito siyang imperyo, dili na sila lutoson, kundi hatagal sila o kagawasan sa maong adlaw Domingo. Maingon po sila nga si Constantino kuno mo hinungdan nga Domingo ang adlaw ipapahulay. Sayop sila. Wa pa gani mataw si Constantino daan namang nawahulay ang mga Kristiyanos sa unang adlaw sa semana Domingo. Ano man? No, kay mao kini ang adlaw nga nabanhaw ang Ginoo ug unang adlaw diining simba ang mga apostoles sa atong Ginoo, adlaw Domingo. Kada unang adlaw sa semana sila naghimo sa santos nga misa. Wa pa mataw si Constantino. Ipaktis na sa Kristiyanos ang Domingo. Yamingon sila nga si Constantino kuno mo'y kanang hinungdan nga Domingo ang anday papahulay sa mga Kristiyanos. Sayop sila. So, from the reign of Constantine to date, Rome has always been the center of Christianity. And not only that, today, it is the center of Catholicism. Muna nga, Roma, mga igsoon, gitawag na siya og Roman Catholic Church tungod kay ang Christianity nga gikan sa Jerusalem miabot sa Roma o dito sa Roma nagmadaogon, nagabaton dito headquarters, dito na ang lingkuranan sa Pangulo na mao ang Santo Papa. Ang unang itong Pangulo si San Pedro, di una ni agisundan ni St. Lenos, ug hantod karon ni Pope Francis, adunay 266 ka mga Santo Papa ang atong simbahan Katoliko. Gikan kang San Pedro, ito sa Roma. Kinama sa Roma 1:8. Nagpasalamat ako kaninyong tanan nga taga Roma, kayo pagtuon ni kaylap sa tibuok kalibutan. So ito pa Roman Catholic Church. Ang pagtuo nga Romanhon, nga Christianity, may abot sa nagkailang nasod sa Pilipinas. Mula ang gitawag ng Romano Katoliko sa pagtuo. Dili ta Roman citizen, kay Pilipino mo ta, kundi Romano Katoliko sa pagtuo. Muna ang Roman Catholic Church. Muna nasayop mga igsoon natong mga live tinuhan, mga Saksin Jehova, mga Sabadista,
sa ilang paakusar nga dili kuno ang Katoliko tinuon. Mayo pagpamati ni Agustin Bernard Dalugdog. Salamat sa inyong pagtanaw. Namoy pangutana diha, ipangutana mo, mangutana, kaya ito nang tubagon. Namoy pangutana. Iya, kini ni ay laing libro nga dili basta-basta nga libro mga kaigsunan. Ang author niini mga protestante. Kay dito sa Amerika, majority sa mga publisher dito, mga protestant. The World Almanac and the Book of Facts. Kini nga libro mga kaigsunan. Ang kamatuoran lamang ang isuwat ani. Dili pwede nga isuwat dinhi ang mga butbot. Dili pwede isuwat dinhi ang mga bakak. Ganun naman, pulong pa lang daan, The World Almanac and the Book of Facts. Sa mga facts, kamatuoran. Kung sa may kamatuoran nga niya dali, Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who named St. Peter the First Vicar. Oh. May nga na, Pastor, saan ni? Bot-bot o kamatuoran? Siya. Bot-bot na ba? Siya bot-bot. Nabay bot-bot nga na facts. Nabay facts nga bot-bot. Kini ini ang Baptist and Radical Reformation. Objection to infant baptism, demands for church and state separation. John Smith, English separatists. And 1611, Rogers William. 1638. Kining ni si Roger William o si John Smith, sila may nagtukod aning ni ang Baptist mga kaigsoon. Pastor, bot-bot niyo. Maraming ni libro ha. Bot-bot niyo kamatuoran. Isa kamatuoran. Ang Katoliko na dyan na bot-bot. Anawa? Ang kamatuoran, ang Katoliko tinuod ni Kristo, kunya, pulos na nasuwat aning libro ha, The World Almanac and the Book of Facts. Ang Katoliko, tinuod ni Kristo, bot-bot kuno. Kunya, ang Baptist, tinuod ni John Smith, tinuod. Winosa. Nagbangi ning kanang kuan, The World Almanac and the Book of Facts. Ang gisuwat, bot-bot o tinuod. Wala mga igsoon, nanar ko na. Dapa, kining Pentecostal and Topeka in 1901 and Los Angeles 1906 in reaction to perceived loss of evangelical fervor among Methodists and others. 1906, kisa may founder ani mga kaigsonan, kining Pentecostal. Atong basahon sa atong laptop diri mga kaigsonan. Atong laptop, Pentecostal Churches. Charles Farham. Muna siya founder sa Pentecostal. Unya, nakasiyak-siyak man yung Pentecostal mga kaigsunan, daghan mga kayong Pentecostal, doon ay gitawag o United Pentecostal Church, kuning gitawag o UCCP. Si Ak na po ni mga kaigsunan, di kanya itong kining Pentecostal nga kinaunhan nga Pentecostal mga kaigsunan. Nasiya daghan kayong mga pastor nga namuwag nga naghiusa sila sa pagtukod mga kaigsunan o gitawag nilang UCCP, United Pentecostal Church. Mo kini ubang mga Pentecostal diri sa ato sa Bohol nga nagpatuho sila na sila tinuod sa Ginoo pero dili kaparog. Dali na kayo pagpangangkon. Pero ang pagpamatuod mo bison. Ala pila ko paingon na. Kanang Island Mall, Island City Mall, ako na. Pero na pagpangangkon. Ako nang tukod na. Pero ang na, imo ba ng mga papilis? Isa may tag-iyas papilis?
Di mo ba? Ngangkon naman. Dali na kayo pagpagangkon mga kaigsunan, pero pagpamatuon mo Edison. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.